May gabi mga kaigsunan ug mga pinalangga ka mga kapaglaom nga nagasubaybay sa tong tulumanon takna sa pagtuon. Karong gabi na usa ka espesyal nga programa atong itagana alang sa pagselebrar sa atong publishing ministries, of course, ug sa history sa Seventh-day Adventist in line sa atong lesson nga nagaisgot may tungod sa mission to my neighbor. Of course, ato kanang padayonon human ining mahubo nga pahinumdom. Mga gabi mga kaigsunan, no? Balik na sa kita dinhi. Nakita dinhi karon sa live mismo, no? From the heart of the compound ng South Philippine Union Conference nga mahimo na kini sa pipila ka mga adlaw starting after December 31 or effective December 31 kini pagkatawagon na nga Southwestern Philippine Union Conference. Then nakita dinhi sa PUC or South Philippine Union Conference sa Garden Church. Ngayong gabi itong makauban walay-lain ang atong pinalanggang publishing director sa South Philippine Union Conference. Walay-lain kundi si Pastor Nildo Mamak, of course, sa akong kaliwa ang atong pinalanggang ministerial director si Dr. Elvin Salarda. Before tamakpadayon ako ngayon si Dr. Elvin sa paghatag sa opening prayer. Ginoo among gihangyo nga nini gabi una magtuon na salmis sa imong pulong ug tuguti nga ang imuha nga Diyos nakaalam among mabatnan aron amon imo sabdan kauban sa mga kaigsunan, mga kapaglaom, mga higala nga nagasunod sa takna sa pagtuon. Salamat kay imong tubagon among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So siguro without further ado, no, diretso na ta sa punto sa atong leksyon tungod sa usa ka aduna tay pinasahi nga topiko or dugang sa atong topiko nga atong pagaisgutan nining gabi na, but of course still related sa atong lesson for this week nindot kay is about mission. So let's start from Pastor Mamak. Pastor Mamak, tomorrow is going to be a very special day, of course, because it's a Sabbath day, but other than that, it's a celebration for the 175, no? Yes. Anniversary sa atong publishing ministries. Tell us something about this. Yeah, thank you very much, Pastor Pido. O mga kapaglaom, nalipay ta. Uban sa grasya sa Ginoo. O tungod sa ato ang mga pioneers since our church was established. Kinini ang we are called for mission. We're chosen for mission. O tungod niya na sugod ni adtong November 18, 1848 nadawat sa alagad sa Ginoo Sister Ellen White ang vision gihatag sa Ginoo kaniya sa pagsugod og printa og mga pinatik. And atong hibawan na karong ugma pong adlaw takdo gid siya, Pastor. 00 gid siya. 00 gyud. Marking the 175th year. Gikan ni adto nga vision, and we are so happy mga kaigsunan nga ang publishing ministry dako kay sa contribution sa paglambo sa ato nga iglesia, that in fact mao ni siya ang method sa mga pioneers kaniadto to enter new places and to reach out more people. Kay kun manumanuhon man god, in fact ang first printing after 8 months, July 1848 na-publish ang first 1,000 copies of Present Truth. Present Truth, yeah. Yeah. O niya, kung imagine mo na siya, kung naabot na sa matag tao, nagpasabot nga mura po kag na ay 1,000 workers nga nagbisita ngadto sa mga balay, sa mga katauhan. So ang Ginoo is very guwapo kay pag-resign sa Ginoo ang iyang buhat makapaglaom. Kay ngano ang ato mga pinatik, it reaches to many places even without the presence of people. Like for example, Pastor Arpido, Pastor Salarda, the first book nga naay mensahe sa Adventism nga miabot sa Mindanao, it was 1911. Dito pa yun sa Hulo-Sulo. Ang Southern Pacific Press, nagpadala silang usa ka dosina ng Daniel and Revelation dito sa Hulo-Sulo. So, muna ang unang yun naka-enter sa ato ang mensahe dinhi sa Mindanao. In fact, kung atong tanaw, no, nakabutang diya 175 and 160. Yes. So, nakalamang kita ang pagbugna sa publishing ministries kaysa
pagbugna o pag-ila sa or pag-adapt sa atong official name sa atong church, no? Kay ang kaning atong church, it was only adopted in, I think, October 1, 1860 in Michigan. Yeah. So, just like what you said, ingan mo, 1848. So, 1848 to 1860, medyo na 13 years. 13 years na, yung gamay nga distansya diha. So, Yeah, Pastor, actually, atong tanaon na nahimugso ang atong church anang panahon na. Yes. But General Conference mo nang 160 ta kay recognized as in general, General Conference mo na siyang base. Okay. Oo, pero ang name nga Seventh-day Adventist isugod na gamit ta 1861. Oo. Pero kung doon naman nato mga kapaglaom, mga kaigsunan, inunta nahimugso ang atong church. Wala may nahimugso nga taong wala giburos. Wala, imuburos lang yun. That means, nga atong church, gibuntis na siya sa publishing ministry. That in fact, the first institution in our church is publishing printing press. In fact, kung imong tanawon ng is the history kay medyo nagagamay na basahan ani, ang how it started, medyo very challenging, no? Yeah. Kay, in fact, part of the history nga atong nakitaan, si James White, when he started this, nagsakripisyo sa iyang time. Nag-uma siya, Yeah. ang kita iyang gi-invested to sa, I think, pagpalit sa makina alang sa pag-print nini. Later on, na-develop din into the magazine nga ato nang ginagamit, which is the Adventist Review. Yeah, muna Okay. na siya karon actually na evolution of the present truth. Okay. Daghan na siya nga magazine nga karon muna na Adventist Review na to nga nagpadayon. Pastor Salarda, how important is this kanabitong kaning paggamit sa pinatik Yes. para ma-spread ang mayong balita? Kaya in the sequence of the events atong history, just like what you said, no, katong pag what do you call that? Kanang pag Gibuntis. Giburos, giburos, no? before ni gawas. So naay mga 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 preemptory nga mga activities. So prior to the founding of the Seventh-day Adventist Church, in formal consensus, there was the spreading of this magazines, pinatik, mga mga pinatik. magazine. Yeah. Katong gingon ni mga the present truth na mo nang giilagid kaniya to. Yeah. Yes, Pastor. Actually, ni Jai Bragapon ni sa atong atapin ng Simanaha, Mission to Neighbors. Because ang atong mga literature evangelists, nanghatag ni sila og mga tracts, mga pinatik, nga doon sa mga higala, mga silingan, ug nining paggiha, nahimo gihapon sa atong nga literature mga evangelists ang pagdala sa mensahe sa kamatuoran sa atong nga mga silingan. Which probably maayo kayo nga approach, very good approach actually. Doon kay paghatag nimo sa mao nga mga pamphlets, mga tracts nato, pagbasa sa mga silingan, mga palibot nga hatagan, ang pure truth gyud ang ilaha nga mabasa. Nga bisag usaw na nimo argue, di mo na ma-argue kay basahon man na siya. Yeah, that will plant the seeds of truth sa mga tao later on in maybe not a long time ma-harvest na siya when the time comes. Right. And the Lord will work through the Holy Spirit to convict these people. And many stories we have heard na ay mga tao, mga member natin kaubang kanong sa church, they were first their encounter of the Adventist message is to our publication. So muna nga ang ato nga publishing ministry nakatuman gihapon ni ining mission to our neighbors. Right, very good. Now ko observe Pastor Mama kanang ikumparar bitaw nato ning kanang pag-inform sa tao in terms sa verbal o sa written. Ako na observe pag the moment nga ibutang nimo imong idea into writing, imo jud nang hunahon og sakto. Lagi, di ba? Yes, just like what you said, Murag, pag naka-plaster na, mo nang lisod kay siya i-argue. Yeah. Second is, nakita po nato sa atong gidiskusyon din is, I think it goes to show nga, ang mensahe, ang mission sa church is more important than the name itself. Kay bisa kay kanang name accidental ra man no, na magi-purpose nga nung gibugna kaning name nga Seventh-day Adventist Church, we are the people nga waiting for the second coming para maka-own tag property, para naay tay identity nga kung pangutanon ta unsa mang church imong Yes. you belong to, no? So at least you can name no nga the Seventh-day Adventist Church, but more than that, it's actually the message. And
ang main career ang message is actually the publishing department. Yeah, by God's grace, mga kapaglaon, Pastor, Yeah. atong nakita based on history, ang publishing ministry, mo gini nag-una, mura ni siya kana bang forerunner sa ato ang mga evangelist, mga pastors, looking at the history of the Philippines. Ang unang miabot din that in fact naapay na record do nagpadayag nga before miabot si Robert Cadwell 1905 din sa Manila. Nanay mga fanatic nga nanay mga libro nga nangabot din ipadala, especially Abraham Laro was in in Hong Kong. In Hong Kong. So nagpadala na sa dinhi kay si Captain man to siya daghang sa mga amigo na mga barko pa yan dinhi na mga libro gaabot sa Manila. So mao gani siya gauna. Unya diri sa Mindanao after atong 12 ka buok nga kinini ang Daniel Revelation, before may abot silang Dr. Fatibert o iyahang asawa na anay ga-bisita din nga mga literature evangelists. So inuntang muna yung work ba? Muna yung work. I-compare na siya sa kinini ang pag-prepare the way of the Lord bitaw nga ni John kaniadto nga i-prepare niya ang coming Jesus Christ. So tinuod mo yun. Paghuman nilang Robert Cadwell, silang ubang mga pioneers, nangabot sila. O niya, ang nakanindot pa yun sa una, kung nakita sa record, nga sa gayon nga magwali ang mga pastors, mga evangelists. Adto sila mangutana sa mga culture, sa mga LA. Okay. Asan napita ang daghan ninyo o customer? So dito na himuon ang wali. So nakita nato nga kini siya kabahin yun. Kini bitong mission to my neighbor. Actually, kung tanaw na to, mo gihimo. Ang unang nahaon sa mga ili, ang neighbor yun. Ang neighbor. Niya, magkalayo. Ako nimduman to imong gi-istorya kanina before nang sugod. Pwede ba nimo to utrohon ka ng sa unsa man nga pamaagi nga ang usa ka ili nakahimo og kaning mayong kanang nakahimo ba nga mayong binuhatan sa iyang silingan. Kay just like what you said, Pastor, no, di ba sa atong gidiscusan kay ang gipunteriya man gud ni kanang imong yung kanang need gyud mo ba? It's your what exactly is your basic need. So I think pwede po nato na siya ma-expand a little bit na siguro ang usa sa mga basic needs sa tao kanang spiritual one of the basic needs kining tawag nato nga spiritual need, no? And pwede pa nimo tuturhon katay yung gisulti sa klase daw para makuha nato mapunteriya, maigo na ito atong lesson. Sige. Yeah, actually, thank you very much, Pastor. Atong nakita makapaglaom, actually kana sing idea based on the experience of the Good Samaritan. Di ba? Atong iskutan ganiha. Nga, unsaon nimo pagtabang. Let's say, for example, dili ka, ang concept na to, we cannot give what we don't have. Di kita kahatag. Right. Niya, example, kung nakay silingan nga adunahan, tagaan mo nagbugas o sa kagantang o nasa kagantang naman na siya sinako naman siya sinako right. tagaan mo na siya sudan nga balik sa kilo naman na siya tag sa kabanyera. So unsay naa nimo being a member of our church, ili man ka o dili kung naa kay libro nga naay kamatuoran mo na ilang need. Okay. Mo na ilang need. So makahimo ta pag-share sa ato ang gugma ngadto kanila pagmensahe, paghatag sa ilang need through what we have. Unsa man nato kamutuoran. Pero kani mga tawahan naman go dili po ni sila maminaw og wali binag kita ang Bible study. Kaya ang time nila di mo tayo time nila busy ni sila di ta ka dikta silang time nga morning time nga mo attend sila di po na pwede. Yeah, labi na atong Bible study kay 28 ka adlaw. Dugay kay mahuman. So the best way nga gidesign sa Ginoo is through our literature. Right. So, pinaagi niya na we can show our love to our neighbor no matter whatever their status in life, we can share the gospel. So, right. Pastor, ma-express na ito atong gugma. Kanang paghatag bitaw sa libro, pagbilagya sa libro, it is motivated with love. So meaning to say, although materially, siguro wala kay siya value kay in terms of kanang material
kanang object ba, no? Yeah. But in terms of kanang eternal consequence, Yeah. diha siguro na giningon nato nga diligin nato na siya mabayran og bisag pila pa ka sa lapi because you're preparing people for the coming of God's kingdom, di ba? So it has kanang eternal consequence. That's true, Na Pastor. ginadala sa kapinatik. Pastor, naa din sa itong Thursday's lesson, murag ibalik na po din ang summary sa the Good Samaritan story. Ingon din sa kung atong nahinumduman natin na-discuss natin na siya previously sa Luke 10:28 when commending the lawyer for giving the right answer, ingon si Jesus, do this and you will live. Yes. Dako kayo na siya nga challenge, no? Paghimuon mo ni siya para ikaw magkinabuhi ka. Although it's medyo kung imo ni siya pagalantaon, it's too abstract, no? Yeah. Usa may bot pasabot kani nga himuon mo ni siya unya para mabuhi. You will Para live. mabuhi ka. You will live. Makaangkon ka kinabuhi nga lahi kaysa Yes. Pag imong tanawon, ang pangutana gud aning lawyer, espirituhanon. Lord, what must I do in order to be saved? In order to inherit eternal life. So, ingon si Jesus, unsa may giingon sa balaod. So, i-enumerate. Kung siya giingon ni Jesus, do this and you will live. Buli ba sabot nga, ang question nga espirituhanon kayo, gitubag ni Jesus, ug sa tubag sa mao nga lawyer, unya gipadayunan pag ingon ni Jesus nga do this and you will live. Sa ang implication is that kining iyang pangutana nga espirituhanon now sa katapusan giimpasay si Jesus nga kung gusto magyuday ka nga makabaton og eternal life, do this. Pag kinabuhi nga matarong. Pag kinabuhi nga matarong. It means nga ang kanang paghimo nimo og maayo sa imuhang isigataw, it has something to do with your eternal life. It is connected with having eternal life. Kaya kung dili pa siya connected, dili na maingon ni Ginoo, do this and you will live. So, ang buti ba sa buot ni Jesus, even not simply nga magkinabuhi ka nining kalibutan but it is something to call for spiritual life or kinabuhi nga dayon nga imong mabatnan because what is all this life ni atong kinabuhi So it is a call nga do this and you will live nga makabaton kag kinabuhi nga dayon pinaagi sa imuhang paghigugma sa imuhang isigataw because you cannot love God, you cannot say that I love God without loving people. So loving people in a way is a demonstration of how we love to God, and in that way the Lord will love us and will give us eternal life. Right, I agree. So kanang do this and you will live, murag it's a call for freedom, no? Yeah. Kanang bitong kagawasan. That's Kay true. murag hingawas diri sa storya nga kaning lawyer murag wala kay sa kasabot ba kung unsaon niya pagplastar siyang kinabuhi nga makaangkon siyang kinabuhi nga walay katapusan, no? The eternal life. So it's an issue of freedom. So just like sa ingon ni I like kanang ingon ni Pastor Salarda nga it's an issue on spiritual matters, no? Yeah. So just like sa LA for example, ako mo canvas ko pero una mo gud sa mga tao murag nangwarta raman siguro ning kaning Igsuon na ni. Ugsuna ni no nga murag no di ba sometimes natay panguna-una niya na pero kung imo siyang pagalantaon on the other hand on the spiritual side of it dili day siya kay bisag kanang atong gipalit kanang kwarta nga gispend nato to buy that book Books, yeah. kanang libro wala na siya biyan compare no sa values sa libro nga iyang ginapresenta diha kanimo. So it's the same thing no sa story sa kaning the Good Samaritan today katong dwelling on the spiritual matter. So I believe nga kaning publishing ministries although di maginato na malikayan nga kailangan mo ginato og kanang sapi kay unsa man nata pagpadagan. Yeah. Pero I think ang importante is sa malapod sa inyong giingon is kanang unsa gyud ang mission sa publishing ministries, no? Yeah. So, Pastor, makikita ba nga ang atong mga kauban nga magbubuhat sa publishing ministry what ni sila apas o dako kayo nga makwarta tagabulan sa ilang pagpublikya og libro. I think dili na mo dako yung katuyuan. I believe it is more of their conviction nga
musuroy sila sa mga katawan sa palibot aron ilahang nga introduce ang mga libro nato nga ang sulod niini kung ilang basahon maghatod nila og kaluwasan, maghatod nila relasyon ngadto sa Ginoo. I think that is more important. Kay kon siguro og ang ilang huna-huna pangwarta lang, there are some other works nga pwede sila nga moadto sa negosyo, moadto ba sa uban nga mga pamaagi nga makakwarta sila. But these people, ating mga kauban nga mga magbubuhat diha sa publishing ministry, they have a conviction nga this is really a work of God equal to the minister nga magwali hapon sa maayo nga balita in a different way pinaagi sa pagpanghatag, pag-introduce ato mga libro ngadto sa mga sa masses sa ato nga palibot. Diri ba Pastor Mamak na pong Yes. tanong tikano. Sa itong lesson man God, the story of the Good Samaritan, are there people around us who have been unjustly treated by others? Have we done whatever we can to help them? For example, kaning my Bible story, Yeah. makaabot sa usa ka ginikanan nga nagapangita og pamaagi kung unsaon kanang pagtuto, no, kanang pagpadako o kanang pagdisiplina sa ilang mga kabataan sa sakto nga pamaagi. Yes. So I think kana siyang material can actually mo inline siya ani nga Yeah. no? Mo inline siya ani nga statement. Am I correct? Tama ba? Yes, that's true, Pastor. Yeah, okay, sige. That's true. Kay daghang yang maginikanan ron nga busy kay sila. Busy kay sila. Dili kay nila matiman nila makabataan. That in fact, in our generation, ang mga parents na problema ining gadgets ngadto sa mga kabataan. One way of helping them is to introduce the Bible story. There are lots of stories of parents nagtestimony sila nga through the Bible story ilahang na-address ang problema sa addiction sa mga kabataan sa itong mga gadgets. So this is one way of helping the parents, showing our love to them, pagpresenta sa mga libro, and kaganiha gatos gutan nga ang ultimate objective of the literature ministry is soul winning. So ug mao ni concept ug mao ni naasaw na huna sa itong mga LEs, then they will be successful. Many times, Pastor, nga pagsugod na to, me personally, pagsugod na ko, kay mangulingay rin medyo ko sa moa. O muna nga akong buhok, basi gamay na lang, itom-itom lagi hapon, tungkol sa uling sa una. Pero, maunin siya, pagsugod gina ako, kwarta yung una-una, yun. Kaya ang nag-recruit magod sa ako, nangutan na ako, usa po yung libro ha, ibaligya. Siya Bible story. Sabi niya, pila man ang Bible story? Kani ato 2004. Yeah. Yeah, ang imong share mo ana, sulti siya. Basta kay pitok-pitok ng mata oy. Ya ingon ko siya nga og bordiran ka kada adlaw, pila imo ha ana. Basta kay ko di na ko manguling oy. Pero abi ninyo, pagkan basta ko sa Buanga City, kapin sa bulan, ko man ko income aning ko ana. Kay na ako kwarta man gyud. Sigo basa ko Culture Ministry by God's grace, nasabta nato nga soul winning. When our motive is soul winning, then ang Ginoo magtagbo sa atong panginahanglan. And the good thing about literature kaning activity or ministry akong naobserbahan is basta kaning mga LA, they just basta mo trabaho lang sila sa angay nilang paghahimo, no? And then later on ma-surprise ka na lang naaday mga resulta nga just like what you said, kaning mo resulta nga to sa kaning gitawag na to nga soul winning and so on and so forth. So it's an amazing thing, no? Daghan ako nadungog ana nga mga testimony, Pastor. Pastor Salaga. It's a love of souls. It's a love of souls nga motiba nga nahigugma ko sa ko ang silingan. Mao ni nga ako ni siyang dalaan sa mga libro. Ako i-introduce niya ug asa iya mapilian ani unya with the work of the Holy Spirit kining mga tawhana makonvict sila nga mupalit sila. Unya ang uban gani ana in many testimonies wala nila gibasa ang libro for many years. Po maay gani kay ang uban gigabaan nagdaot. Maingon lang nato pag-istorya nga nagdaot. Pagkadaot na, it's a time for them nga naablihan na nila ang maong libro nabasa. And that is the time nga ang ilang conversion nagsugod diha na nga panahon na. So you see, imong tanawon nini nga ang motive yun is a love for people. Right. Nga
ato silang dalon sa tilan sa Ginoo. So of course diri sa nga lesson ipasanto po din nga kana yung actual po nato nga paghatag sa o unsa nga pamaagi nga makatabang ra sa atong mga silingan nga naa sa kalisod. That is also one important factor, important things to do, but literature in ministry is also very important work. And I think everything, it has to do with helping other people and introducing the truth to them, they are all important alang sa bulhaton si Ginoo. Okay, very good. Nandito sa itong lesson, Pastor Mamak and Yes. Pastor Salarda. Jesus concluded the story of the Good Samaritan by asking, kinsa man sa tulo ang tinuod yun nga silingan, di ba? Truly a neighbor to the person who needed help. So, of course, katong usa gagian niya. Gagian lang. Kanala niya, oy, murag busy kay ko kay na para bukoy appointment ron na. Katong usa pod mura adi lisod ni kay kuani dili ni pareho na ako. Dili ni pareho sa akong rasa. So, delikado ni kung ako isang tabangan kay machismista ni. No? So, but Jesus said, there is, Christ has shown that our neighbor does not mean merely one of the church or faith to which we belong. But I like, giingon ni Mrs. White, it has no reference to race, color, or class distinction. So, looking back sa publishing ministries, kani siya, akong tanawan ni ba, kanang, it goes beyond kanang bitong Borders. border ba, no? Kung unsa ang mo gawas gid siya dito ba? So kanang sama na kanang mga nagbulag nga mag-asawa, no? Na mga anak, na mga pamilya nga problema sa mga anak, problema sa ilang panglawas. I think mo ni siya, no? So publishing ministries actually the inyong mga pinatik can cater into all of those kind of needs. So ingana siya, no? So I think mo ni siya our neighbor is every person who needs actually our help. Yeah. Okay. Yeah, actually, Pastor, mga kapaglaom, makaigsunan, daghan kayo itong mga LE nga makamit sila og mga occasions ba nga makabisita sila puloy-anan nga in fact daghan na kayong mga experiences nga na problema kayong panimalaya and they are about to commit suicide. So, naabtas itong mga LE na save. Napoy nasakaan sa mga LA nga nagkalisod yung kaayo, wanay pagkaon niya nang gidaot. You know what? Wasag himas tong LA? The extended help financially, dili lang kay libro. Financially. Sila mismo. Kay sila may actual dito. Actual dito nga naa. So, lalag manawag pa sila og pastor, nga layo kayong pastor. Right. Ang pastor mo tabang maghihapon, mga pastor o mga kaigsunan. Pero akto niya ng panahon na diha motabang nga atong mga literature evangelists when their passion is for soul. Okay, for example, dili biya tanan pastor nga makaadtong sa bisag asa nga balay nga manuktok. Yeah. Kaya wa mo gud tay murag good reason nga nung ato po nang himuon ba. Although napatay pinasahi nga reason pero dili na mao. So ang makahimo niya na nga maka-atake sa ana nga pamaagi kini mga LE, no? By God's By grace. God's grace. Kani ba pastor gigon din our neighbor is every soul who is wounded and bruised by the adversary. So mao ba ni ang, for example, ako ili ko madto ko sa kabaakan nga balay murag ako ginigyampo nga ako ning pagatuon karon. So kana ba siya nga balay ato gitan-aw nga for example, uy kana siya dako kani siya panginanglanon sa iyang spiritual nga panginabuhi. So I think kaning atong mindset but should be premised on kanang a person who is always wounded and bruised by the adversary. Mo ni Mrs. White. So, Pastor. Yes. Ang ako nasabdanan ni nga bisag unsa na siya nga rasa sa mga tao nga naa siya sa kahimtang sa kalisod or mga injustices nga nahitabo siya nga kinabuhi dili ta mo talikod ni matawhana. Minta na mga tao nga gidaog-daog unya atong silingan dili na po nga dili nato sila hatagan og assistance nga mapanalipdan ng ilahang katungod. Tungod kay it's very clear dinhi sa atong lesson nga gipasantop nga kadtong mga dinaog-daog kadtong nga walay hustisya ang ilahang
makatabang ta nila. Not necessarily nga kita gyud siguro ang mo gasto sa og naikaso man gani, but we can bring it makatabang ta nila ngadto sa pangita baka og agency sa gobyerno nga makahatag og sulbad sa ilahang mga problema. So in that way, we are also helping. Rather than we close our eyes, labi na og tanaw na to nga pobre na pud kayo, unya lahi pa gyud kayo sa ato ang kultura, dili parihan nato pagyud nga pagtulunan, so pasagdahan na nato. So that is indifferent kaayo gihapon nga kinaya nga wa gihapon ngato si Ginoong Hesus sa ato nga kinabuhi. Right. Our neighbor is everyone who is the property of God. Of God, yes. Yeah. Very nice. So I think that ingani na to pagtubag ang kaning pangutana nga who is my neighbor. Mrs. White provides the answer to that. Our neighbor is everyone who is the property of God. Yeah, I believe the church kanaon guni mo tong as a corporate kaning kita no nga mga as a church, corporate church. yes, tanaw na guna to ang Good Samaritan. Okay. Nga di man to gyud niya neighbor. Iya ra man tong nagian. Pero nakita niya ang helpless kayo nga Technical term, situation. no? Yes. Paggamit sa technical definition sa neighbor. Yeah. So dili gyud niya neighbor og imong tan-awon. Kaya iya gyud tong nagian. Pero there was a need, iya nga gitabangan. Nya og imong tan-awon, dili pa gyud siya angay nga motabangan to kay di man to niya karasa. Pero iya gitabangan. So nagpasabot nga we don't look for race or color or whatever. When there is a need and you are able na makatabang ka, you have to extend a helping hand. Right. So, ang ili, Pastor, pag musulod sa kabalay, siguro dili sa idea nga mas na ako'y pangilanglanon kaysa imuha. I think it's the other way around, no? Yes, Tama Pastor. ba, Pastor? Yes, Pastor. Banking on this lesson. Yes, So, Pastor. pag sulod niya nga balay, tungod kay ang nakita nga, tako kayo ang aming need ang nga panimalay, no? Yeah, Pastor. More than what I need. Although na magig ko for my survival, but I think beyond that, ang need yun sa tao nga kanang ako yung atuon karon, kanang balay nga ako pagka tuktukon. Yeah, like for example, during COVID, Pastor, ang mga tao, worried kayo sila sa COVID. Kung sa gihimos itong mga ili, as they visit churches, visit kanang mga puloy-anan, kung silang itudlo, how to address or to mitigate COVID or to prevent COVID. Asa man na nakuha nila? Gikan sa itong libro. Ang NRA. Oo. Natudlo sila mga unsay ilang himnon nga natural na siya. Unsay pareanang ato ang istimbas. Daghan kayo ng istimbas nga mga ili itong panahon na because ang mga tao wounded with the COVID. Grabe ang kuan ato, ang kinini ang challenge sa COVID. Dili sa yun. Pero by God's grace, ang atong mga ili, they are helping people niining maong paagiha. So, atong nakita nga, by God's grace, kani bitong statement, pwede ko balikan tong, do this and you will live. You shall live, yeah. Thank you so much. Oh. And kani siya ba, it is a call for action. So, do this, himuan niya siya. Dili lang kay naminaw ta, nakaibalot ta, nakadungog ta, we have the knowledge, but it is a call for action. Ikaduha, sa diha ka tuning buhaton to love others, to share the gospel in many ways. Tulda man na, Bible study, giving literature, we are saving ourselves at the same time. Mamanigi message sa lawyer ni Jesus Christ. Kung imo ning himuon, maabuhi ka. So meaning, saving others, at the same time, saving ourselves. Ugo niya, kanya Pastor, kung tanaw to sa prophecy bitaw sa Daniel, So, Revelation, yes. You shall live kay ang first man kun nga pangutana sa pastor, di ba? Sa kaning lawyer is kanang unsaon niya pagsulod sa pag-angkon. Kinabuhi. Kinabuhing walay dayo, no? O forever, eternal life. So, morning to bag. Yes. You shall live. You shall live. But although You have to do this. This is in the future tense, no? So this is how unsaon na tong pag-angkon sa kaning kinabuhing walay dayo, no? Eternal life. Mabuhat ka. Mabuhat ka. Okay. Mabuhat ka. So importante ang buhat. Muna kung tanawon bitaw nato in the book of Revelation chapters 1 to 3. Tulo ka chapters. Ato nakita diha ang 7 churches
kung ato na basahon, ang instruction sa Lunda, write in a book and send it to 7 churches. Libro gihapon siya, Pastor. Grabe ka bang Oo. ba? And then, ang nakanindot siya, Pastor, Aha. kung basahon na to na siya, kung analyson na siya nga mga passages sa 7 churches, Alright. ang tanan nga mga iglesia na ay word nga overcome. So, naka-overcome. Di ba? Nagmula, Yeah, right. Yeah. So, kana siya, napagilaing nga word diha. Ang purpose sa pinatik. Yeah, purpose sa Para pinatik. they Ang will take pinatik, action. giprinta, gipadala sa church, sa mga membro sa iglesia. Oh, nya ilan ning gidawat because books are material for nurturing and evangelism tool. Okay. So meaning it's not just to bring information sa mga katauhan, but at the same time mo hatag sila silang response. Yes. Tama, yes, no? Kay yes. unsa may pulo sa ilang basahon kung walay response from them. Oh. So it just like what you said, so Pastor, ba? Yes, It yes, calls yes. for response, no? Yes, Jesus Yeah. do this. Okay. So it means nga Jesus is calling them to make a response. Because if you will not do that, you will not have eternal life. Dili ka makabaton og eternal life. So the idea is that once nga natagaan sila sa kamatuoran, once nga nahimuan nato sila og maayo, the Holy Spirit will work in these people nga mo response pud sila og himo og maayo. Maybe no longer to us, pero i-extend po nila sa later on sa ilahang mga silingan. So meaning gani mga ilidol-dol na gid sa kinabuhing walay dayon, no? Dili po, Pastor. Actually, ang isulti sa Ginoo din sa Book of Revelation, Right. tanang membro sa iglesia. That in fact, Everyone. Everyone. That in fact, Pastor, usa ka butang diha, usa ka praise ang ganahan ako aning 7 churches sa gisuat dito, nagipadalag libro nga gamiton pag nurture o pag evangelize. Butang ito nga, those who have an ear, let him hear. So meaning, kung naa kay dalunggan, paminawi na siya, gibasa na ko ng let him hear ba nga ko ang statement. So I think it goes to show nga kani atong publishing ministries hinglangtod gyud siya kay kung wala pa na si sakto nga katuyuan, not for the spiritual, catering to the spiritual needs sa atong mga katawhan, di nakaabot og 175 years. That's so, Pastor. Considering the fact nga karon di na ba kayo uso daw ang kaning mga printed pages. Yeah. Karon naana sa no? Naana sa Google, naana sa internet, pwede na nimo basahon, but still the work is still the same, no? And it's still progressing. It's amazing. That's grace. Okay. Yeah, actually, Pastor, when the modern technology came, prayan na nga to ang mga e-book, internet, it was a great challenge. In fact, nagunahon na mi, unsa ko na lang ka ni siya nga atong canvassing, publishing ministry. Because stories, makita ni mo diya sa imo o sa Google. Halos tanan, ana. Naada tanan. Oh. Pero it's amazing. Nga no? Di man to pag-unsa, other companies shut down. Maka-observe man ta, di lang ta ma-mention. Nanay mga kaniadto, murag natawag ato competitor sa ato ang publishing ministry, sa canvassing ministry. Which are also publishing religious books. Publishing related company. Okay. Wala na. Pero by God's grace, kay nga no, God ordained the publishing ministry. He was the one who organized. Siya po ang ga-establish na ini. So, meaning, dili ni siya mawala. Kay nga no, ang purpose na ini, katong balik atong word nga overcome, Pastor. A word nga overcome. When we are active in evangelism, maka-overcome kita kay naman sa Ginoong Hesus. Saan magod siya? Nga, I am with you always, even unto the end of the world. So, mo na itong challenge niya. Kung tanaw na to ang picture sa end of the world, na ay crisis. Ay crisis. Kay balo man ta sa Book of Revelation. Nasakiton ta, na makasakit tong magian, and many will give up their faith. But those who are active in evangelism remain faithful. Why? Good. Because Jesus is with them or with us. Now, pero kaya atong pagwali baka maundang man ta. Ang kwarta na to di na magamit kaya kapit ikabaligya wa tay marka. Pero kung active ta sa evangelism, personally, mo na kiting sulti sa Jesus Christ to sa lawyer, do this and you shall live. Buhatan ni. Gugma kasi mong neighbor, pagmensahe ka, kung di na ta makawali, di ta makatulda other method of evangelism. However, by God's grace, literature will remain. Okay. You can do this anywhere, anytime,
and even you are alone. Wow, that's good. Well said, Pastor Salarda. Yes, panglasa no? Okay. Okay, ang ako lang ang pag-ingon ni Jesus, do this and you will live. Nagpasabot nga ang knowledge nga ato nga nahibalaan gikan sa pulong sa Ginoo. Kung dili ni nato i-aplikar, i-demonstrate sa atong kinabuhi sa paghigugma sa atong mga silingan, dili ta makasulod sa ginharian sa malangit. So himuon yun natong atong obligasyon sa atong mga silingan. And part of that work, gihimo po sa atong mga literature evangelists. So, yes. brethren, it's good that we have, we believe the scripture, natay 28 fundamental beliefs, pero dili nato na mapraktis sa atong kinabuhi, ma-demonstrate nato na sa ubang mga tao, then that's nothing, that's no good. So you're saying doing good to others is actually fundamental in life? Yes. There's no other... Nothing can replace that. Can replace that. No. There's no other... That is there's no option. Christianity Except that one. in action. Christianity in action. Right. Thank you very much. So, sorry, Pastor, but I think tomorrow you have more time to talk about this. And based on our discussion, aduna kita dakong rason kung anong ato gini siyang celebrar, no? Kaning anniversary sa publishing ministries. And at the same time, ang anniversary sa Seventh-day Adventist Church nga nakaabot na sa 160 years. Taas na po na kinabuhi, no? But by of God's course, grace. hopefully God will come very, very soon. But anyway, daghang salamat makaigsunan sa inyong kauban kanamo sa pagtuon natong leksyon, no? So, of course, ingon ang Bible nga in the beginning was the Word. So, publishing is the first thing create sa Ginoo, okay? In the beginning was the Word, which is actually God, no? So, everything starts with the Word. Because you have to communicate, no? Communicate. So thank you very much mga kaigsunan. So ato kani pagatiwasan atong lesson next week aduna kita usab no nga lain nga topiko nga nindot kay nga atong pagdiskusyon next week. So thank you for staying by. Ako ngayon ang atong publishing director si Pastor Mamak sa paghatag sa atong closing prayer. Magampota mga kapaglaom mga kaigsunan. Amahan nga langit nun, Dios nga magahom sa nga tanan. Salamat kay Ginoo nga imo kaming gapahinumduman sa kasinatian sa mga katawan nga diin ikaw nagasulti kanamo bisan pa sa kanang mga panahon sa pagministeryo ni Ginoong Hesus na ninyo taa nga ang pagbuhat sa pagpakuyanap sa mensahe sa kaluwasan kinahanglan nga kini siya pinasikad sa gugma. Ginoo tabangi kami. Daghang kaming mga kaluyahon. Sahay malimtan namo kini o Dios nga mga butang tungod sa mga adlaw nga pagkinabuhi. Pantabangi kami Ginoo nga amo una mapahat sa among makasilinganan. Ug ngadto sa makatawhan nga amo ikahinabi. Ang ilang panginahanglan nga espirituhanon, material man o unsa ba o Dios nga pwede namo matabang tuguti nga amo kining mahimo. Salamat nga imong gipundar ang publishing ministry sa imong iglesia. Salamat o Dios nga daghan kanamo dakog epekto sa among kinabuhi. Nakatabang sa among espirituhanong kinabuhi ug usab o Dios nakatabang sa pagsangyaw sa maayong balita. Ug salamat Ginoo ikaw nagapahinumdom kanamo nga kun kami aktibo lamang sa imong buhat bisan pa hangtod sa katapusan makasinati mami og kalisdanan mga pag-antos, makasakit, tingali mapagpanglutos. Kapan magpabilin kami sa imong buhat nga aktibo, Ginoong Dios, ikaw na asa mong kiliran. Hinungdan nga kami makalahutay hangtod sa katapusan nga imong gantihan niya ng kasiguruhan sa kaluwasan. Ako nagahangyo sa tanan nga nagasudong karon nga mga kaigsuonan namo makaigalaan. Tuguti o Dios nga kining leksyon nga among natun-an dili lang ni arong masabtan namo o mahibaw-an namo kung sa imong katuyuan. Apan amo kini kaaplikar sa among kinabuhi, ilabi na aniya na kami sa tapusang kapanahonan. Salamat nga ang gahom sa langit nung Amahan, ang grasya si Kristo, ang pag-uban sa balaan ng Espiritu, maniya ka namong tanan, uban sa namang kaigsunan kay galaan namo, nagatan-aw karon o paminaw, kay kini magipangayo tungod sa mahal ngalan Ginoong Hesus bugtong pasamon luwas. Amen. Most Wednesday Church. See you tomorrow.